babae na nahulog sa lumilipad na eroplano, isang lalaki na pinutol ang sariling kamay para makaligtas mula sa panganib, mga tao na piniling kainin ang kanilang mga patay na kasamahan para makasurvive. Kaibigan, sa video na ito ay itatampok natin ang 10 nakaka-inspire na mga tao na nakasurvive mula sa mga aksidente at mga hindi inaasahang pangyayari. Sa buong kasaysayan ay napakaraming mga naitala na mga kwento ng mga tao na nakasurvive sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Dito ay ipinakita nila ang kanilang katatagan at ang kanilang pagiging maparaan upang sila ay manatiling buhay sa kabila ng mga nakakatakot na sitwasyon. Number 10. Steven Callahan. Noong January 29, 1982, naglayag mag-isa si Steven Callahan gamit ang isang sailboat mula sa Canary Island patungong Caribbean. Sa kasamaang palad, lumubog ang kanyang bangka dahil sa isang malakas na bagyo. Nagpalutang-lutang si Steven sa Atlantic Ocean sakay ng isang maliit na inflatable rubber boat. Sa gitna ng matinding init sa umaga at sobrang lamig na panahon sa gabi, kahit na nakahubad ay pinilit niyang magpakatatag. Halos mamatay na siya sa gutom at uhaw pero mas matibay ang kanyang determinasyon. Alam mo ba na sa loob ng 76 days ay nagpalutang-lutang ang pobreng lalaking ito sa karagatang Atlantiko hanggang sa dumagsa siya sa isla ng Bahamas kung saan siya na-rescue. Number 9. Aaron Ralston. Nakilala ang lalaking ito noong May 2003 dahil sa kanyang ipinamalas na tapang. Pinutol kasi niya ang kanyang kanang kamay gamit ang isang kutsilyo upang makaalis siya sa pagkakaipit sa 2 malalaking bato. Natrap ang kanyang katawan at naipit ang kanyang kanang kamay. Nag-iisa lamang siya at walang kahit sino ang maaaring hingan niya ng tulong. Makalipas ang 5 araw, nagdesisyon siya na putulin na lamang ang kanyang kanang kamay na naipit ng 2 bato. Ang kanyang kwento ay naisa pelikula noong 2010 na pinamagatang 127 Hours na pinagbidahan ni James Franco at ni Aaron Ralston. Number 8. Abby Sunderland. Nakilala si Abby Sunderland bilang pinakabatang survivor. Sa edad na 16 ay sinubukan niya na makapag-set ng record bilang kauna-unahang batang nakapaglayag sa buong mundo gamit ang isang yate. Sa kasamaang palad, nasira ng malakas na bagyo ang kanyang sinasakyan na 40 feet na yate habang nasa 2,000 milyang layo niya mula sa lupa. Nakasurvive ang batang ito sa nagyayelong panahon at malakas na hangin sa loob ng 2 araw bago siya matagpuan at ma-rescue ng mga mangingisda na nakatanggap ng kanyang distress signal. Number 7. Beck Weathers. Kung napanood mo na ang 2015 film na Everest na pinagbidahan ni Josh Brolin, malamang ay pamilyar ka na sa kwento nitong si Beck Weathers. Siya ay nakasurvive mula sa mabagsik at nagyayelong Mount Everest noong 1996 nang subukan niya at ng kanyang grupo na akyatin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. 2 beses na naideklarang patay si Weathers na 18 oras na nagtiis sa sub-zero temperature ng tinatawag na death zone. Isang milagro na nagkamalay pa siya makalipas ang mahigit sa 1 araw na nakabaon ang kanyang katawan sa yelo at nagawa pa niyang makabalik sa kanilang campsite. Nagtamo siya ng frostbite, corneal laceration at hypothermia. Matapos makaligtas sa tiyak na kamatayan, sumailalim siya sa 10 surgery at pinutol na rin ang kanyang 2 mga kamay. Number 6. Nando Parrado. October 1972, nang bumagsak ang sinasakyang eroplano ng isang team ng Uruguayan rugby team sa Andes Mountain dahil sa masamang panahon. Marami sa mga sakay nito ang kaagad na nasawi. Maraming rescue mission ang ikinasa upang iligtas ang mga survivors, subalit nabigo sila dahil sa masungit na panahon. Ilang araw na stranded ang mga survivors sa nagyayelong bundok. Wala silang makain kaya naman
Kahit labag sa kanilang kalooban ay kinain nila ang mga namatay nilang kasamahan upang sila ay makasurvive. Sa loob ng 72 days ay stranded si Nando at ang iba pang survivors hanggang sa naisip nila na maglakbay upang humingi ng tulong. Naiwan nila ang mga wala ng kakayanan pang maglakad sa nagyeyelong kabundukan. Matapos ang 11 days na paglalakad ay na-rescue ang grupo ni Nando Parrado. Number 5. Hugh Glass. Si Hugh Glass ay isang mountain man na biyasa sa fur trapping o pagkuha ng mga balat ng mga hayop na kasama sa ekspedisyon ni Andrew Henry noong August 1823. Inatake si Glass ng isang inahing oso at halos mamatay siya dahil sa tinamong pinsala. Gayunpaman, nagawa niya pa ring mapatay ang grizzly bear sa tulong ng kanyang mga kasamaan. Sa pag-aakalang hindi na mabubuhay pa si Glass, iniwanan nila ang lalaki kasama ang dalawang bantay na sinabihan ni Henry na ilibing na lang ang katawan ni Glass kapag ito ay namatay na. Makalipas ang ilang araw, iniwanan ng dalawa si Glass kahit ito ay buhay pa, pero inireport nila na namatay na ang lalaki. Abandonado at walang kahit anong gamit, maraming pinsala sa katawan, sa tulong ng kanyang determinasyon ay pinilit ni Glass na maglakbay ng halos 200 milya patungo sa kanilang kampo sa Fort Kiowa. Sa loob ng halos 7 linggo ay naglalakbay ang lalaki hanggang sa makarating siya sa kanilang kampo. Ang kwento ni Glass ay naisa pelikula na pinamagatang The Revenant noong 2015 na pinagbidahan ni Leonardo DiCaprio. Number 4. Yossi Ginsberg. Noong 1981, nagtungo sa Bolivian jungle sa Amazon ang 4 na magkakaibigan sa pangunguna ni Yossi Ginsberg. Naligaw sila sa kagubatan hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang 4. Ang dalawa nilang kasamahan ay hindi na natagpuan pa, habang si Yossi at ang isa pa niyang kaibigan ay gumawa naman ng balsa upang makahanap ng tulong. Sa kasamaang palad ay nasira ito nang bumangga ito sa isang malaking bato. Dito ay tuluyan na nga nagkahiwalay ang dalawa dahil sa malakas na agos ng ilog. Ang kasama ni Yossi ay natagpuan ng mga local villagers samantalang sa loob ng 19 days na trap sa kagubatan si Ginsberg. Sa tulong ng mga locals at ng nakaligtas na kaibigan, hinanap ng mga ito ang pobreng lalaki hanggang sa natagpuan nila si Yossi na nag-aago buhay sa tabi ng ilog. Ang survival story na ito ay naisa pelikula din noong 2017 na pinamagatang Jungle at pinagbidahan ni Daniel Radcliffe. Number 3. Robertson Family. Isa na siguro ito sa pinakasikat na survival story sa buong kasaysayan. 200 milya ang layo mula sa Galapagos Island, pinalubog ng isang killer whale ang barko na sinasakyan ni Dougal at Lynn Robertson noong June 15, 1972. Kasama ang kanilang 3 anak, nagpalutang-lutang ang mag-anak sa Pacific Ocean. Sa loob ng 36 days ay nakipaglaban sila sa masungit na panahon, araw at gabi para lamang mabuhay. Nailigtas sila ng isang Japanese fishing vessel na patungo sana sa Panama Canal. Naisa pelikula na rin ang kanilang survival story at mayroon na ring mga animated series. Number 2. Owen Chase. Kung napanood mo na ang pelikula na pinagbidahan ni Chris Hemsworth at Tom Holland na In the Heart of the Sea noong 2015, malamang ay alam mo na ang kwento ni Owen Chase. Noong November 20, 1820 ay pinalubog ng isang dambuhalang sperm whale ang kanilang barko na whale ship Essex, isang barko na kumukuha ng langis mula sa mga balyena. 21 mandaragat ang naiwang palutang-lutang sakay ng maliliit na mga bangka. Dahil walang pagkain, nagawa nila ang isang bagay na kahit sa panaginip ay hindi nila inaakalang magagawa nila. Kinain nila ang kanilang mga kasamahan na nasawi na dahil sa matinding gutom. Nakarating sila sa isang maliit na isla subalit wala pa rin silang makitang tulong. Naghiwalay ang kanilang grupo. Sina Owen Chase ay muling naglakbay sa karagatan upang maghanap ng tulong. Sa loob ng 93 days ay nagpalutang-lutang sila sa karagatan hanggang sa ma-rescue na sila.
tanging 8 mula sa 21 sailors ang nakasurvive. Ang kwentong ito ay naging inspirasyon din ng sikat na aklat na Moby Dick noong 1821. Number 1. Julian Kapka. Ang babaeng ito ang tanging nakaligtas mula sa 73 pasahero ng Lanza Flight 508 na nag-crash noong December 24, 1971. Ang eroplano na sinasakyan ni Julian Kapka ay tinamaan ng kidlat habang ito ay lumilipad at sa kasamaang palad ay bumagsak sa kagubatan ng Peru. Sa himpapawid pa lamang ay sumabog na ang eroplano. Ang nooy 17-year-old na si Julian ay nahulog sa taas na 9,843 feet habang nakastrap sa kanyang upuan. Swerte naman na nakaligtas siya sa pagkahulog na iyon dahil sa makapal na kakahuyan na sumalo sa kanya. Tanging broken collarbone, ilang pasa sa kanang kamay at pamabaga ng kanyang kanang mata lamang ang kanyang natamo. Walang kahit anong survival training ang babae, subalit nagawa niya makasurvive sa harsh environment ng Peruvian rainforest. Nakakita siya ng isang maliit na ilog at sinundan niya lamang ito hanggang sa makakita siya ng isang maliit na bangka makalipas ang 9 na araw. Doon nga ay na-rescue siya ng mga magkakahoy. Ang survival experience ng mga taong naitampok natin sa video na ito ay talaga namang tumatak sa kasaysayan na hanggang ngayon ay nakaka-inspire pa din sa maraming tao na nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Alin sa mga amazing stories of survival ang nagustuhan mo, kaibigan? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa susunod natin ng mga video. Maraming salamat sa inyong suporta at panunood.